Tani, bisan 20 years ka na subong nga Kristohanon, ara, gyapon na. No, ina nga desire nga, hindi kin mapatay dapat. Excited kita. Hindi kita mangita sa speaker, kaya ang pastor, speaker naman na. Oh, kaya speak man ng pastor. Okay? So may mga membro ko kaisa, tani, may iba naman yung speaker ba? Si pastor man ang permi na. Oh? Amo na kay gibutang sa Ginoo ang pastor. Okay? Mas nami ang pastor kay mas kabisado niya, membro niya. Ang mga speaker, di man kamo kabisado. Ikaw, bata mo, di ba kabisado mo? Oh, body language pa lang niya, ini siya daw, lain pa matsyag ni bata ko ba? Oh, di ba? Tuno pa lang sa istorya sa bata mo, kabalo ka na nga may ginabatsyag. Ambot kung kamo sina, ginikanan, nga maditik yun na nga may something, magsabat na, daw, ano ka na? Oh, isa pa lang ka mo na. Ano Brad, mapulsuhan mo na ba? Amo man ang pastor. No, kabalo ng pastor. Ang speaker yan, di na kabalo. Wali lang na sila. That's why nga, dapat ang aton mindset, salamat kay may pastor pag magwali. Kaya kung wala na pastor, bao delikado. Mga kabiyanan. So once again, good morning. Good to see you sa ating regular visitor, Sister Jean, Mama Sir Alden. Na-miss natin ini last Sunday. No, wala na siguro may ginasapar or ano. At salamat sa Ginoo Arisha, sining ko, balabo ang pastor, amo gina pag tindog pa lang niya diri, gamay waigid haw. Subong, isa ko pa lang kalantaw, balang ko na siya ula. Si Nanay Juanita, si Naisi, Sister Elsie, nag-feedback na kanina. Isa sa mga bagay na bugatan ko, akong heart, kasi Brother Ariel, 1 month na wala. No, si Kyle, medyo nag-worry ako. Mag-Bible study tani kami tong Tuesday, kaso lang nag-ulan. Wala na dayon. Mag-visit naman, nag-ulan naman. Okay, kag na-miss ko man Brother Jubin, wala subong mga men naton nga iban. At anyway, no, tani hindi naton ibaliwala ang Sunday. No, hindi kita mangin careless nga absin-absinan ta lang ang Sunday. Importante na siya mga kabiyanan. Okay, so tindog kita please. And hopefully temprano kita makagwa kay perti ka init, no? Di ka init mga kabiyanan. Okay? Basa po tayo, 1 Timothy chapter 3, verse 15. 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Salamat sa message, sa song, sa choir, amen? Grace alone, and that is true. Okay, grace alone. We are saved by grace alone, and we will serve the Lord with grace also. Paul says, for I am what I am because of the grace of God. So, tanan gid lang ni, bugay sa Dios. Brother Ferdy, grasya na sa Ginoo, brad, nakaabot ka mo ni misis mo sa ina nga number of years sa inyo nga marriage life. Okay? Kung wala ang grasya sa Ginoo, kita nga tao ya, why? No? Ano kita? Mahuyang kita? Damo kita kapaltahan? Pero salamat ang grasya sa Ginoo, amo ang nagahigot sa aton, nagapabag-on, nagapabakod sa aton mga kaabiyanan. So, kami ni Ma'am Vic, 20 years pa lang. Salamat yapon sa grace sa Panginoon. Okay, chapter 3, verse 15. Chapter 3, verse 15, 1 Timothy, nakita na? Okay, all together, read verse 15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Now take note, ang iglesia, siling diri, that is the house of God. Amen? Ang simbahan, house of God, ang siling niya, the church of the living God. Ini nga iglesia, mga utod, ang tag-iya sini, amo ang buhi nga Dios. Dios ang tag-iya, hindi tao. Kag Dios man ang nagpatindog sini, hindi man tao. Kag subong man, ini nga iglesia sini niya, the house of God, ang function sini, the pillar and ground of the truth. Haligi, pundasyon, mga kabyanan, kag amodra gina-channel ang iya pulong kag kamatuoran. The ground of the truth. Kustudyan sa truth ang matuod nga iglesia sa Dios. Amen. Mag-pray kita. Ginoo, buhi kag balaan, siningation amo ikaw ginadayaw, ginapasalamatan, ginataas imo pangalan tungod sa imong pagka-Dios.
Salamat sa imong grasya. Salamat sa imong anak ginpadala sa kalibutan. Napatay nagantos, nagpaagay sang dugo. Agod si bisan sino nga magtuo sa gihimo ni Kristo sa cross, hindi malaglag sa impyerno, sa baylo magkaluon sang buhay nga walang hanggan. Salamat Ginoo ang kaluwasan libre. Salamat ang kaluwasan hapos kay si Kristo ang naghimo para sa amon. Ginoo karon nga aga itugot imo mensahe makipaghambal sa amon tunga kag kabay o Dios may tagipusoon kami nga mahumok Ginoo, tender heart, willing magpabadlong, willing Lord nga i-rebuke, kag willing kami magsubmitar sa imo nga pulong. Labaw sa tanan ang direksyon nga amon mabaton. Kabay, hindi kami ma-offend kung may mga pulong kami mabatian. Sa baylo, Ginoo, among kasing-kasing magkaroon sang realization nga kung diin man kami nagkamali, tinguhaon namo pagpuli namon, itama namon amon mali. Kay amo tong gihambal sa Bible. Salamat gid Lord. Ag ikaw nagapromisa ang tao nga nagabaton sang correction ginapakamaayo mo. So sa liwat Lord, ang pagdayaw amo ginabalik sa imo. Anuman kadalagan amon mabaton subong, amon promisa Ginoo ibalik namon sa imo ang pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amon ginatugyan ang tanan. Amen. Kag amen. Magapungko palihog. Now, since malapit na po yung ating church anniversary, I prefer na ang message ito just quite related sa church, mga kapatid. Now, may mga iba't ibang motibo o dahilan bakit ang tao pumupunta ng simbahan. And baka isa ka dito ngayong umaga na kung saan ito yung reason mo o ito yung intention mo, bakit ka napunta dito sa church na ito. I don't care o regardless kung member ka o bisita o regular, but may mga ganitong tao na ganito ang mindset. Let me quote sa mga mindset na ito. Una, gina-consider nila ang pagpunta sa simbahan, number one, itong tinatawag proximity. Proximity, yung distance ng simbahan. Okay, sisimba ako dyan, malapit ba sa bahay? O, convenient ba ako? So may mga tao nagsisimba lang dahil malapit sa bahay. Ang kanilang simbahan malapit sa bahay. I hope and pray yung medyo malalapit ang bahay. Sana hindi ito yung ating mindset. Na nagsimba ka lang kay lapit. What if natabuan layo ang simbahan? Amen? Okay? So may mga tao nga ang ilang mindset, musimba ko, kini. Kaya di na ko mabasahe, ini makatipid ko, diri na lang ko. So, hindi siya ga-care kung ano ang teaching. Wala siya pakialam kung ano ang teaching. Ang consider niya, ini kay lapit ni okay ko. Proximity ang tawag doon. Na may mga tao, nagsimba lang for the sake, malapit sa kanila. Sana kung mapunta kayo ng ibang simbahan, dapat hindi ganun na mindset. Hindi ang proximity, hindi ang distance ang i-consider mo kay lapit, diri ka na lang. What if hindi tama ang teaching? Malapit nga, pero ang teaching hindi naman biblical. Ang teaching hindi dispensational. So dapat hindi amo to ang ato ni consider. Okay? Hindi to nga factor kay lapit, sige na lang. What if kung kibuloy, adri na lang ko pastor kay sadya madri. Dapat hindi ganon. Amen? Ano pa? Pangalawa, ito yung prestige. May mga tao naman na magsisimba sila, sasabihin nila, sino ba yung mga member ninyo dyan? Mga sikat bang member ninyo dyan? Meron bang politiko kayo na member? Meron bang vice mayor dyan? Meron ba kayong konsihal dyan? May barangay official ba kayo? Magsimba ako pag may mga kilala nga tao. May mga celebrity ba kayo dyan? Alam niyo po, uso sa Maynila, ganon. At isa sa mga simbahan doon, nakilala ko na maraming celebrity, itong kay Peter Tanchi. Isang Chinese po yan. Member po dyan si Venus Ra. At marami pang iba. Sila Pilo Pascual. Possible sila Gary Valenciano. Mga sikat na mga celebrity. Possible si Kim, Kuya Kim. Kasi nag-claim na rin si Kuya Kim ngayon na Christian. Ga-testify siya. Maraming mga celebrity nga sikat sa Maynila nga dito, gina-consider nila kay malaki na simbahan, popular na simbahan, not only mga celebrity, meron pang tinatawag mga kapatid nga mga politician.
naga-church. So may mindset, sige, diyan ako magsimba. Kay meron pala diyan si Katnil. Andyan pala diyan si Liza. May mga ganun na mga mindset. So magtatanong, sino bang gasimba sa inyo? Sino ang membro ninyo? Diri sa aton, waigid ba? Hindi tayo doon after. Ang tawag doon, prestige. Prestige, naghahanap ng prestige. Not only proximity, but prestige. Pangalawa, may mga tao magtatanong sa simbahan, okay, sige magsisimba ako. Ano bang yung mga programs ninyo? Gusto ko kasi yung simbahan, always may mga activities. Gusto ko kasi yung simbahan ay may mga programs. So siya motivated sa programs. Dapat always, every month may activity. Activity. Now, ang kanyang joy, ang motivate sa kanya is activity program sa church. Kaya yung may mga churches din, always may programs. Now, tanong, paano kung wala ka ng program? Di ka na rin magsimba. Pag i-stop ang program, kaya walang budget, hindi masustain ang program. Para kang tao na sinanay mo yung tao na always dole out, bigay. Nagsisimba ka kasi may binibigay. Pag i-stop mo yung bigayan, I don't know kung may magsisimba pa. Kasi sinanay mo na magbigay. Sige, ka nagsimba ka, bibigyan kita ng ganito. What if kung na-stop na yon, wala na. Okay? So, ganun din. Hindi dapat ganun, mga kapatid. No? Programs ang kanilang gina-after. Programs ang kanilang gi-offer. Okay, ano pa? Isang factor ng ibang mga tao nagsisimba because of relationship. Okay, si lola ko, dyan na member. Si kapatid ko, dyan. Si nanay ko, member. O sige, magsimba din ako. Mga relatives ko, andyan. Ang close friend ko, andyan. So, nagsimba siya dahil sa kanyang relationship. Hindi dahil sa relationship niya kay Lord. Relationship sa tao ang kanyang gina-after. Alright? May mga ganon. And I hope and pray, sana walang ganyan. Regardless kung wala kang relationship dito, wala kang relatives dito, wala kang parents dito. Okay? Ang ating motive is to worship the Lord. Our motive is our relationship ang mag-matter dyan sa Panginoon. And last, mga kapatid, itong tinatawag comfort or amenities is last amenities. Magsimba ako, meron ba kayong parking area? Gina-consider may mga taong gano'n na gusto nila convenient. Okay? Gasundo ba kayo sa bisita? Although okay man mga kapatid, kung talagang walang-wala. Kailangan din yan. Pero dapat hindi yun main area. Okay? Ano bang simbahan ninyo? Naka-aircon? Aircon. Pero mo na yung aircon na init. Dapat sana madagdagan ng 2, brad. Hindi natin ma-fail. Pero, ang disadvantage din, pag sobrang lamig, wala na. Minsan, ang tendency niyan, kay Pastor Randy, malaki na 4 na ganito. Parang 6, 3. Malaki din yung church building niya. So, malamig naman. Pag magsimba ka doon, na nakapulo ka lang, wala. Naka-volume pa naman, talagang manginginig ka. Kasi ang kanyang door, gilagyan niya ng silupin. Yung parang sa freezer, yung mag-cooler, mag-storage room, na kahit open ang may silupin siya. Kaya hindi Pero yun lang, ang mga membro, sige pang huyab. Dugay-dugay. Ganon. Kaya sobrang lamig. Tapos dugay-dugay, aside ka, sige pang huyab, sige guwa, kaya sige ihi. Ka-notice kayo, pag lamig, sige ka, So may disadvantage naman. Kaya very destructive na. Pagkatapos isa, tindog naman tong isa, matindog naman to si isa, bisang nag-break time na, tindog naman kay, gani, kay sobra kalamig. Okay na lang ni atom, kontento na lang ta, para hindi sige tindog. Tamad ka magwa. Hello, ara mata? Amenities. Yun ang mga factors minsan ang tao ginahanap bago mag-church.
proximity, prestige, programs, relationship, and comfort/amenities. Okay? Now, tanong, ano gid talaga? Ano ba yung characteristics sa isang church na dapat dating i-consider? Ano ba ang biblical na church na dapat dating i-consider? Ano yung biblical characteristics sa isang church na dapat dating hanapin? Amen? Tatlo lang po. Dapat marami ito, pero tatlo lang. Pinaka-main thing, mga kapatid. The one thing you look for a church or the true characteristics of a true church. Mga kapatid, number one, I will stay lang, tatlo lang. The church that teaches true salvation. The church that teaches true salvation. Hindi tanan simbahan, gatudlo, tama ang kaluwasan. Biska mga utod, aircon pa na siya, may parking area pa na siya, ala, relative mo mga abyan, apa kung hindi tama ang kaluwasan, why kwenta, why pulos ka simbahan. Kaya ang nagamatter at the end of the day, tama nga paagi sa kaluwasan, nagatudlo sa biblical nga paagi sa kaluwasan. Ephesians 2:8 and 9, basic, napaka-basic man na siya. Pero for the sake, sa iba, basahin po natin. Okay, Ephesians 2:8 and 9, sabi ni Paul, for by grace, notice the word, for by grace, ye are saved. Tanong, na-save na ba sila? Yes! Past tense na po, may di na. Kaya may mga tao nagtanong, Sir, Pastor, gapati ka bala? Gatudlo ka mo? Nga may natao na naluwas? Nga may nakakadto sa langit ka nagbalik? Yes, walay may nagkadto ka nagbalik. Pero may naghambal ang Bible, gihambal sa Bible, may naluwas na. Hindi kay maluwas pa lang. Nagsulat si Paul sa Episo nga sila naluwas na, pinaagi sa grasya, tungod sa grasya, paagi sa pagtuo. Hindi maluwas pa lang, naluwas na sila. Amen? Klaro, verse number 8, for by grace, ye are saved, past tense, nagligad na, natapos na. Ye are saved through faith. Take note, through faith, and that not of yourselves. So, imo nga pagtuo. Ang nakaluwas sa imo pagtuo. Okay? Kag ina siya mga utod, sino niya, it is the gift of God. Ang kaluwasan tagbugay, resulta sa gihimo ni Kristo. Ginregalo ni Kristo. Si Kristo ang nag-effort, hindi ikaw. Okay? So, sining diri, for by grace, ye are saved through faith, and that not of yourselves, ang aton kaluwasan. Hindi resulta sa imo pagpaningkamot, hindi resulta kung ano imo ginhimo, kundi sa ginhimo ni Kristo. That's why verse number 9, not of works, plural, hindi sa mga buhat, o in short, hindi sa mga mayong buhat. Pagsimba, mayong buhat. Bautismo, mayong buhat. Pagka mabinuligon, mayong buhat. Okay? Pagka maluluyon, mayong buhat. Pagiging religyoso, mayong buhat. Damo mayong buhat mga utod, apang inatanan, hindi kriteria para maluwas ang tao. Kay ang requirement para maluwas ang tao, imon saligan ang gihimo ni Kristo. Biskan ikaw pa pinakabuot sa bilog kalibutan. Ikaw pa ang pinakamahinatagon sa bilog kalibutan. Ikaw ang pinakamabinuligon sa bilog kalibutan. Mapatay ka abyan, impierno ka. Bangod, hindi ng requirement sa Diyos. Kriteria sa Ginoo, paagi para maluwas ang tao. Kung iisip mo, that is self-righteousness. Ang imo pagkamaayong tao, ang imo gisaligan, mga utod. Oo, siling ni Paul, biskan, ihatag mo tanan manggad kag sunugon imo lawas kung wala ang gugma. Way pulos. Mga kabiyanan. Alright, Titus 3:5, unahan lang gamay. Titus 3:5. Titus chapter 3. Familiar man ni sa aton, pero for the sake sa iban mga utod, ato lang nibasahon. Amen, members? Verse number 5, not by works. Take note, works of righteousness. Pag gihambal work of righteousness, iya katao na. Works of righteousness. Iya kaugalingon. Not by works of righteousness which we have done. Nga aton ginhimo. Okay? Ano man imo ginhimo? Sino sa Bible? But according to His mercy. Okay? Tandaan mo ng pulong mercy. Apang bangod sa iya kaluoy. Ginluwas niya kita. Past tense gyapon. Ginluwas niya kita. Paagi sa paghugas, kag pagluwas o regeneration and renewing of the Holy Ghost. Mga kauturan. Okay?
So, may agent dire, paro kita naluwas. Of course, may operation gyapon ang Holy Spirit nga siya naga-contribute para sa aton kaluwasan. Take note, not by works of righteousness, which we have done, aton ginhimo, but according to His mercy. Ang kaluwasan, kaluoy lang din sa Dios. Ginkaluy-an ta, ginpaboranta, hindi ta dapat, hindi ta angayan mga utod, apang salamat sa kaluoy sa Dios. Deserve ta impierno, deserve ta silutan kay makasasala, apang salamat sa kaluoy sa Dios. Amen? Amo na ang kaluwasan, mga utod, hindi mo pangayoon. Kay si Kristo ang nag-express, gikaluy-an ka. Hindi ka na magsiling, Lord, palihog, luwasa ako. Ginoo, palihog. Hindi na. Ang kaluwasan, hindi ka na magmakaawa. Hindi mo ni siya pangayoon. Kay ang Diyos ang nag-demonstrate sa imo. Imo himoon, saligan mo lang. Di ka na, Ginoo, pasaylua ako. Ginoo, maluoy ka sa akon. Amo ga-pray kita. Yes, ang sinner, mga utod, katong nag-pray sa temple, gikilala, Ginoo, maluoy ka sa akon, makasasala. Gipokpok ya kasing-kasing. Ang response sa tao is just to believe, mga kabiyanan. Is to believe. Romans 11:6. Romans 11:6. Romans 11:6. Ara ba ta? Amen. All right. Romans chapter 11, verse number 6. 11 verse number 6, and if by grace, then it is no more of works. Kung paagi sa grasya, wala na labot ang mahayong, wala na labot ang buhat. Otherwise, grace is no more grace. Hindi na siya matawag na grace. Kung laktan ta, updan ta sang buhat ang grasya. But if it be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. So, di pili paghaloon. Di mo pili i-mix mga utod ang work and grace. Grace and work. No, hindi siya mag-match. Grace is grace and work is work. Salvation is by grace alone. Now, take note, there are 3 categories sa kaluwasan. 3 category of salvation. Una, kanang mga tao, gatudlo, salvation by works. Ang kaluwasan, paagi sa binuhatan. Ikaduha, salvation by grace plus work. Dapati sila nga ang kaluwasan, grasya, pero dugangan mo sa buhat. Kaya siling nila daw, patay ang pagtuo kung walay binuhatan. That's why siling nila, salvation by grace plus work. Dapati man sila, salvation by grace, kaso lang may plus works. Okay. Kag ikatatlo utod, ini ginatawag salvation by grace alone. So pamangkot din ta sa tatlo. Salvation by works, salvation by grace plus works, salvation by grace alone. Din dito ang tama. Salvation by grace alone. Kasi sa Bible, grace is no more grace if it is work. Ang grasya din na matawag grasya kung may lakot nga buhat mga utod. Kaya ang kaluwasan 100% God, 0% man. Why yun ta 0.1%? Wala yun tayo gi-contribute para maluwas ta. Purely by faith and work of the Lord Jesus Christ. Amen, klaro. That's why, kung ang imo ginatinan sa simbahan, gatudlo, dapat mo na himaon para maluwas ka, magpatugmaw ka, magpabunyag ka, maghatag ka, himaon mo ni, bawal ni siya, mga otod. That is a wrong way of salvation. Because there's only one way for you to be saved, by grace alone, by believing the finished work of the Lord Jesus Christ and the cross. You have to believe He died, He was buried, and on the third day He rose from the dead. Amen. That is a complete trust to the finished work of the Lord Jesus Christ. Ngayong umaga, ano paagi ka naluwas ka? Ano imo testimony nga naluwas ka? Kung mag-isa-isa ta diri karon tindog, ikaw Brad, ikaw Ses, paano ka naluwas? Ano ayhan ang imo testimony? Ano ang basis sa imo salvation na makasiling ka, save ka? Dugay ta matapos ba?
Kasi magahan ta kung isa-isahon ta Oh. Pero I hope and pray nga sana ang aton kaluwasan tama. Kasi sayang imo pagsimba kung mali ang imo nga mindset. Mali ang imo pag-intindi sa kaluwasan. Base ng imo ginaisip, nga kay sige ka simba, sigurado ka na sa langit. Sige ka simba, nakakuha ka na pabor sa Ginoo, kag nakaluy-an ka na sa Ginoo. Kag tungod sa kaluoy sa Ginoo, luwas ka na kay permi ka kasimba. Mga utod, sayang. Ayang. Kay hindi na siya ang paagi sa kaluwasan. Kaya church, members, makinig. Di natin alam, few years from now, iba sa inyo saan dadalhin. Pero sana po, hindi nyo i-consider yung proximity. Huwag natin i-consider yung prestige and program ng isang church. Kahit lang po kubo-kubo ang church, kahit mga kapatid na house church lang yan, as long it teaches the proper way of salvation, then stay in the church. Join in the church. Support that kind of church. Kaya that is the church. By the way, not necessarily Baptist ang pangalan. Hindi po super nga Baptist yun, lahat. Kasi may mga simbahan na kahit ba hindi Baptist pangalan, pero gatudlo sang tama sa Bible, gapati po ko sina. Why lang sila name tag Baptist yun? Kaya in fact, sa una mga kapatid, hindi po Baptist ang nakalagay sa ating mga forefathers. Kung sino yung leader nila, mga Waldenses, mga kapatid, marami doon sa... Bakit nakapasok itong... Mamati siya, mas bahay pa ni siya sa baydi, gatultol yun. Why gini ga absent? Merkules? Hello, amen? Kung may kalag ni, luwas ka, di ba? Diyan ba tayo? Ikadua, mga kapatid. Okay? So ano po yung identity ng true church na dapat natin consider? Characteristic of a true church. Not only the church that teaches the proper way of salvation or true salvation. Number 2, church that teaches holiness. Amen. Church that teaches holiness. Church, essential po ang holiness. Dapat ang simbahan may holiness. Dapat ang mga membro may holiness. Hindi mo masiparit ang real Christianity sa holiness. Hindi pwede Christian ka nga walay holiness. Ang real nga church identity sa church, first century church, ga-practice sila sang holiness. 1 Peter chapter 1, anong sabi ni Peter, mga kapatid? 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1. First Peter chapter 1, look at verse 15 and 16. First Peter chapter 1, 15 and 16. But as he which hath what? Called you is holy, subong ang nagtawag sa inyo balaan. So be ye what? Holy in all manner of what? Conversation. Notice, all manner of conversation. Sa tanan taga pagginawi. Amo nambot silingon. Nga man, verse 16, because it is written, kay ginsulat na, be ye holy, for I am holy. Sino naghambal? Ang Diyos. Kung naluwas ka, gitawag ka na sa Diyos. Hindi lang ni pang pastor ang calling. Gitawag ta sa pagkakristuhanon. Gitawag ta para sa serbisyo sa Ginoo. Kaya bilang mga anak sa Dios, katawhan sa Dios, ga-expect ang Dios nga kita manginbalaan man. An aton kinabuhi, balaan sa gibasa kay na sa scriptural reading. Romans chapter 12 verse 1 and 2 sa scriptural reading kay na dito sa ni Brother Marbibi, di ba? Katanggap-tanggap ang gigamit ng word. So, amo na dapat ang aton kinabuhi. Kristohanon, hindi lang nga, na Christian ka nga waay pulos, na Christian ka nga magpinagusto, na Christian ka nga ang master, ikaw lang yapon.
ang agalon, ikaw lang gihapon. Ang nasunod, ikaw lang gihapon. No, the moment na Christian ka, may Holy Spirit na, ikaduha ang aton God, siya ng master naton. Hindi na kita ang masunod. Siling ni Jesus Christ, not my will but thine. Siya mismo nagsubmitar sa iyamay. Sa iya kaugalingon dito sa amay, subong man kita. Why na kita karapatan? In fact, the Bible says, our bodies is the temple of God. Hindi na kita ang kita ang gasunod. O ginasunod na ito atong kaugalingon. But it is the Lord. So dapat Kristohanon, makita sa aton ginatawag pagkabalaan. Ang holiness sa aton kinabuhi in all manner of conversation. Una sa tanan, sa aton taning nga pagbayo. Amen? Mapalalaki, mapababae. Take note, ang modesty, hindi lang ni pang babae. Ang modesty sa tanana. Hello, amen? Iwasan ta mga lalaki mag-uba-uba. Amen? Lalo na pag makita ka sa kapitbahay mo, okay ka lang magtaplis ka da sa kwarto mo siguro, but once magwa ka na sa balay mo, kapin pa may mga kapitbahay, ayaw pagbakal dito sang magic sarap, tuyo, ayaw pabakal asin, tapos ginabutang-butang mo t-shirt mo dito, kato ka sa tiyanggi, nakauba ka, Kristohanon ka, biskan lalaki pa na, puro pangit. Hello? Ako nahikay, ko sa lalaki nga uba-uba. May kapitbahay kami, Brad. Bago na sila dabot, taga-diin. Ay, about talaga sa magbayo lang siya kung may baklong dito sa kisisi. Pero aga pa, pagbugtaw, alas 5, gauba na. Hindi ko anuhan ba? Di ba? Kanang lalaki po, actually, kanang lalaki, anuing po na, makakita lalaki, tapos gauba-uba. Kung kisa mo ng kabangdanan, matrigger. Ano ka? Siga ka? Bakit gubad-ubad ka? Kaya salamat kay Duterte, bawal maghubad sa Davao. Ginabawal niya, bawal maglakad sa kali. Bawal maglabas ng bahay na kahubad. Violation. Tikitan. Yun ang tama. Hindi lang na magtapon ka ng sigaret bat, bawal. Pati kay makaprovoke na. Sa lalaki nga aside nga pangit, makaprovoke sang damo, mga kabyanan. That's why kita mga lalaki, Brad, maluoy ta sa lawas ta palang maluoy na kita. Maluoy na kita kay basid lagsud ta sa ido. No? Gawba-uba kada tapos makita ng mga string mo dira, maluoy ta. Ti pastorya ano man. Kung di ka mahuya ba sa string, mahuya ka sa butod mo. Pastor ginuot, pamaypay Amen? But never ta mag-uba-uba, maglakat-lakat. Kaya hindi na siya nami lang taon bilang Kristohanon. Dapat kung Kristohanon ta, formal ta. Balaan mo, hindi lang ta sa naluwas ta, hindi lang gibag-o sa Dios ang aton kasing-kasing. Gibag-o man ang aton appearance. Pati ang aton guwa, ginabag-o man. I believe, gasunod na mga abyan ang modesty kung kita luwas. Dapat formal kita magbayo. May gibakal kami kahapon ni Ma'am Vic sa KCC. After kami sa event kahapon do, Brad. Tapos tutapwa daw mo, gapangita, okay man siya, pantalon. Sila niya, Miss, diyan tong pantalon nyo bala, tong may mga gisi bala, diri. Kita ko kadamo sang tarong nga pantalon nga, pagitaon tong gisi. May short na karon nga ginabaligya, nga daw may design na bala nga, way pa nagamit, brand new, pero may design. Nga daw gigisi, amot. No? Tapos damo man ga patronize. Damo man ga bakal pangitaon dito katong may ara bala to diri gisi Isa ka tao nagkadto sa Manila, pagbalik niya, chuy-chuy na dayon. 6 months na pagbalik sa Manila, hambal sa kapitbahay niya. Grabe, uso mo ba? Gisi-gisi na mo pantalon. Amo ning uso sa Maynila. Imo nga kuan. Imo nga bayo. Napoy isa. Uso ni siya. Amo gani ning uso.
So, diri sa banda sa imo nga kuan may gisipod. Sa amo ning uso siya, sige, magsaka pa ganina, bantay ka lang karon. Diri may gisi gali. Siya, sige, pasaka pa na, bantay ka lang karon. Oh, duda niya primero diri pantalon may gisi. Karon bayo, gisi-gisi tapos siya imo kwilyo lagi may gisipod. Siya naka-detect na tong kuan. Sige, magsaka pa na karon, bantay ka lang. Ay sa sili, kini uso po ni. Sorry ha kay kasi sinita ba discriminate ba? Joke lang to siya. Ara ba tayo, amen? Di na ta magpauso sina Kristohanon ta abyan. Dapat sa aton nga pagbinayo mabal-an na ta nga Kristohanon. Don't you know ang aton pagsuksok sang pormal ga-advertise kita sa aton Ginoo? Ga-representa sa aton Ginoo, ga-representa sa aton simbahan. Nga masiling nila kini nga Kristohanon nami ni kay hindi lang Domingo ang nami nga yabayo, pati iban nga adlaw pormal siya magbayo. Amo na mga lalaki. Okay? Kung pwede lang, di ta magsimba nga di mag-insert, kanami no mag-insert. Oh? Biskan, imo bayo, Brad, ordinary lang, pero kung ga-insert ka, hindi siya, sisinog, di ba? Asti, ano. Di ba? Kung ikaw ga-insert ka ba, formal ka magsuksok, biskan tagilid ato ni Sura, Brad, pero magrespeto ang tao. Pati ka mo sina? Oo, pero biskan ano ka, Brad? Education, ano ka na, tawag sila, mga professional ka pa, mga abyan. Pero kung magdabit ka gani nga binugoy, ay, mapagkamalan ka, oy. Daw, sino to? Daw, dati ito sukarap, haw? Oh. Last Thursday, gitawag ko sa PHQ. Nag-invocation sa kadilang launching sa Kadiwa. Kadiwa program. Anong mga bugas, Brad? May ara gali, iba-iba nga klase sa bugas. May bugas para pang solo parent. Ibang presyo. Ibang presyo sa senior. Ibang presyo sa PWD. May 35 kilos, may 25 kilos, may 50 kilos. May iba, may kategory. So dito ko nag-opening prayer. Dugay-dugay ang speaker, taga Region 12, DE. Nag-jacket lang siya, Brad, simple lang. Sino itong police? Pastor, abi ko, ikaw mag-speaker, Pastor. Di, ang point ko lang mga abiyan, usahay ang ato ni Sura, ga-reflect na. Kaya kita mga lalaki, dapat makita sa aton ang proper. Mga babae, i-avoid naman ang bayo nga sobra man kalaylay ang neckline. Kanang plunging ba? No, i-avoid na. Damo naman yung mga aking sakon ba? Amen? I hope wala na babae, dili nga mag-short. Siguro kapalda ka dili purbasin sa inyong balay, ang suksok mo, Lunes hasta Biyernes, ga-short ka. Gapalda ka diri, pero sa guwa, gapantalon ka. Amen? Sabi sa Bible, modesty. Part sa holiness, ang pagsuksok sang bayo. Gapati bata nga ang Diyos mahimaya sa aton pagbayo? Mahimaya ang Diyos sa aton pagsuksok sang purman nga bayo? Holiness. Importante ang holiness, mga utod. Nga makita sa aton kinabuhi. Dapat wala babae. Hey, listen mga babae, your body is a sacred trust sa Ginoo. Balaan na siya. Kaya dapat ang aton lawas ginaputos na. Kaya hindi na siya for sale. Hindi na siya baligya. Kaya dapat formal magsuksok ang mga babae. Dapat wala parte sa lawas sa babae nga expose. Mga babae, listen, dapat ang pagsuksok tarong, formal, dapat walay part sa imo panit nga makita, dapat ma-expose. Amo na siya ang proper nga pagsuksok sang bayo. Amo na ang godly nga pagsuksok sang bayo. Mga babae, hindi dapat ma-expose imo batiis. Dila naton makita, amo na siyang modesty. Was ma-expose imo batiis, mga abyan, that is not considered formal nga pagbayo. I hope tani next Sunday, wala na BTS, makita si Pastor. Hello, amen?
Proper. Kanami sang babae. Oh, katong choir tani, katong suksok sa choir. Amo tong dapat. Katong diri. Kanami lang taon. Arap mo mga babae. Pamati ka mo maayo. Kaya para ni sa inyo. Oh, kanang inasuksok ni Ma'am Rachel, amo na siya ang model. Oh, imo ko lang model si Ma'am Rachel. Oh, diri Ma'am Rachel kadali. Oh, para sila ano kadali para makita nyo. Oh, ano ang proper jud nga ano? Paano nato ma-consider nga modest nga pagsuksok sa ang bayo? Oh. Oh, dire, dire. Amo nang proper, mga biyan, nga hindi makita ang tuhod bisan magpungko. Balaan mo, pag magpungko ka mo dira, makita gina siya, kung diri daan, tuhod. Ha, tuhod lang, butang ta. Pag pungko mo, mag-inat man na, tinagsaka na to. So nakita ng tuhod mo. Tama? Paano makita ang tuhod sini? Di ba? That's why dapat laba. Dapat laba. May mga babae, taga diri, tapos magpungko, sige inat-inat. Di ba daw utok nga mali? Inaton mo? Ikaw nagapabudlay sa sarili mo? Imbis ba tama nga proper nga pagsuksok, di ka mabudlayan? Oh? Paano magkasala ang lalaki? Paano makakita sa way nga ang lalaki ba't matempt? Kung ang babae mismo, formal, sino ang magbastos? Hindi nga babae. Pero mag-short ka taga diri. Woo! Woo! Magkapag-uros ka, Maria Santissima. Tama? Di ba ikaw ang cause? Dako kang sala sa Ginoo? Kay ikaw, damo lalaki nakasala, bangod, careless ka sa imo bayo. Damo mga babae, indirectly, guilty sila, tungkol sila sinuksukan. Basolon mo lalaki, panihulan ka. Wow! Hey, kabastos. Go. Amo-amo ka sila, bastos. Pero ikaw, imo nga pagsuksok, ikaw ang binastos. Tama? Amo na hindi gani kita. Ha? O sisahon tatong kaugalingon. Ako ba hindi guilty sa akong pagsuksok sa bayo? Hindi ba ako kabangdana nakasala ang ibang tao tungod careless ako sa akong pagsuksok? Simbahan ka tuwan ta. Kag take note, ang pagsuksok sa modest, hindi lang Domingong adlaw. Nga ibang tao bulaghaw, Lunes bulag ang tao, di ka kita sa imo. Siksi-siksi ka kayo. Tapos maka chub-chub ka pa, hindi dapat. Kristohanon, may Bible ta nga guide naton. Iba ta nagsuksok sa mga hindi Kristohanon. Kabalo ta unbeliever, ila na, pero ikaw Kristohanon ka. May pulong sa Dios nga laygay sa aton. May Holy Spirit nga convict sa aton. Kagwan di manabat ka nga babae. At tubangan sa Dios, i-judge ka because careless ka sa imo pagsuksok sa bayo. Harap pa ta, mga babae? Siling ko, I hope di ta ma-offend. Kay pulong di sa Dios. Kita makabenepisyo sini. Kung kapatid nga ang Dios balaan, dapat mangin balaan man kita. Ang pagiging balaan, hindi mo silingon perfecto. Ang pagiging balaan, aton gi-adapt ang Christ-likeness. Amen. Not necessarily naghambal ko mga utod, magbakal kagyod kada Domingo bag-o nga bayo. Kadamo diya mambik ang iya nga mga bayo diya, ukay-ukay malang na. Depende na mga abyan. Oh. Kalaban pa ng mga ready-made na, wala na. Nubo, tapos bakita, sleeveless, wala na. Kaya dapat formal. Amen? I hope mga babae na intindihan nato na. Take note, sa Diyos kita. Okay? Diyos ang aton audience diri sa simbahan. Gasuksok ta dili para sa tao. Gasuksok ta para sa Diyos. Amen? Sang tama. Oh. I hope next Sunday, why na ko makita BTS dire. Amen? Oh, kanami lang tawon sa babae. Oh, sino maghambal sina? Di ba kanami feminine na feminine? Oh, babae, ang babae nga gasuksok. Oh. Pasto, taas man pero di mampod.
Hindi tahiya. Oh. Kung gusto ta atong kinabuhi, maging blessing. Amen? Thank you, Ma'am Rachel. Amen? Oh, mga utod, importante na siya sa atong kinabuhi. Church that teaches, kung ang simbahan, Brad, pamati, mayo members, kung ang simbahan, wala pakialam sa imo gisoksok, hindi na tuod nga simbahan. Piki na nga simbahan, because ang tuod nga simbahan, may pakialam, concern sa ginasoksok sa mga gasimba, mga abyan. Si Jesus Christ, particular sa bayo. Even sa Old Testament, lang taon mo, Brad, may guidelines na gid sila. Kag kisabad ng mga old photos bala, nakita mo na sa social media, gipakita ang Old Manila. Ang mga tao sa Old Manila, ang mga tao sa 1900s, why kagid makita ta nagasuksok sang diri? 1900s, makita mo ga amo pa na dira ang mga babae sa to kalalaba sa buhok, talagsa lang kakita babae nga diri ang buhok, laba pa mga buhok. Tapos laba man mga bayo nila. 1980s, 1920s, 1930s, tanan gyud makita mo, brad. Formal sila, mga lalaki sa do, bisan mamalingki daga long sleeve. Ang mga lalaki gaubra ba naka long sleeve. Magkadto sila kundi hindi naka long sleeve ang mga lalaki. Gasakay para sang karwahi ng karusa ng kalisa ba, kalisa. Bisan katong driver sa kalisa naka long sleeve. Baka nami. Of course, kaya intindi ta kay lamig pa itong panahon sa ito. Subong global warming na. Ilawara ba ta? Kung ang imo simbahan, mga otod, wala gasaway sa imo about bisyo. Kung ang imo simbahan giatinan, okay lang ang sugal, okay ang alak, okay ang sigarilyo. Ina nga simbahan, I tell you, that is not a true church. Kaya ang tinuod yung simbahan, gatudlo sa pagkabalaan. Kung ang simbahan sa imo, gabisyo ka, okay lang, walay pakialam, gasugal ka, ang inom, ang bisyo, aratanan, wala ka ginapakialaman, wala ka ginatudluan, wala ka ginasaway, I tell you, that is not a true church. Because a true church will correct, a true church teaches holiness. Kaya simbahan mo karon. Amen. Hindi ka nahandungan lang ta dito, simba na. Ayaw. Pagita ang simbahan, tama ang ginatudlo. Ara sa Bible ang ginatudlo. And of course, mga abyan, bago ang number 3. Ara pa tayo, amen? A true church teaches holiness, mga abyan, and teaches morality. Nagatudlo sang tama nga moral. Hello, ara pa ta? Parents, pakinig. I hope and pray. Hindi ka mo ma-offend. Pero kung araman ka mo bata, nga galibin pa, ipakasal, please. Amen? Hindi naton itolerate ang aton bata, okay lang mag-live-in. Maybe tanggap sa barangay, tanggap sa purok, tanggap sa pamilya, tanggap sa relative. But listen, that is not acceptable in the sight of God. Still, that is immorality. Kaya please, lalo na pag may mga bata na, kung sila mananggid, kung sila, desidido naman sila, then, istoryaha. Ayaw pag-isip, ayaw pag-isip sa gasto, willing ko magbulig, probi na sa aton dire. Importante makasal, di ka mag-guilty, dawa bata, 3 bata, way pakasal-kasal. That is wrong. Hindi natin itolerate, mga abyan, subo-subong uso na ng live-in. But in the sight of God, that is sin and that is immoral. Kristohano na ta. Huwag na ta mahimo dito. Kung sadto, may natabo. Okay? Pero ang subong aton mahimo, kung pwede man i-plaster naton, ikasal naton, ara na sa tama nga edad, then go it. Kung gusto ka blessing sa Ginoo, gusto ka bendition sa Ginoo, do it right now. Parents, hindi ta dapat acceptable. Gabay pa ko, elementary pa ko. Sadto abyan, pamate, I don't know sa inyo. Pero amo ning akong training sa amon barangay, Brad. Ang babae sadto, nga matandog ka lalaki, o mabuntisan, para sa barangay, why na ulo. Grabe na ang huya, Brad.
Amo na nga, lagson gitong lalaki. Ha, pakasla mo na yung bata ko o lagaraw? Amo na ka ang mga tatay sa to. Pertigid sila, was ang ila bata. Agrabyado gid sila. Lagson gitong ginikanan. Lagson tong kadtuan gito. Hindi maributay ang ginikanan. Hasta hindi masitol ang problema. Kaya para sa ila, bilog pamilya, why na sila ulo? Why na sila hitsura? Pero subong, why na? Why na tahuya? Migo pa ta? Church, pulong sa Diyos ni. Holiness. Kung magsukbit ko, magdala ko barel, way ko lisensya, violation. Mag-drive ko, way ko driver's license, violation. Mag-upod ka mo, wala marriage contract, violation. Patindog ka balay, wala permit, violation. Tama? Nga, okay lang mag-upod, wala marriage contract. Tama, parents? Dapat kita, mamuhirsya ta, dapat kita, aton anak, gusto ka blessing sa Ginoo, gusto ka pagpakamayo sa Ginoo, isitol na to na. O sige, ara naman na, ato ni siya plastar. Disidido ka man bala ding lalaki. Opo, ma'am, ikaw lalaki, disidido ka man bala ding bata ko. Opo, ante, sige, iplastar ta na. Kay kaluoy, mga bata. Kag gusto mo, i-bless sa Ginoo yung pag-upod, may ara bendisyon, magpakasal ka mo. Amo na dapat. Kristohano naman kita. Hindi na nato mabalik ang nanatabo. Pero pili nato itama ang mali. Amen. May pa ta? Ano pa ta, members? Gihambal ni pastor ni with love. Hindi kay akig ko, kundi gusto makatapakamayon sa Ginoo. Kagapati ta ang pagsunod sa Ginoo, gadalas ang blessing. So aton sundon. Kag mga babae, hindi gani mag-una-una. Kaya kung maunahan na kita, why na? Pamati mayo, kung naunahan ang babae, pabuyan-buyanan na lang, di na ito priority, ato sa ni pabataon, ato sa ni pa-eskulahon, o nag-elementary na lang, why pa nakasal. Nag-graduate na lang, moving up, why pa nga po nakasal. Nga naman, di naman priority. That's why, amo gani, ikasal anay, para kung may bata, another priority. Kanami ko maplastar. Amen, Dave? Ang buda plastar yun. Oh, kasi pastor mag-back up, si Bad Birdie mag-back up, si Sir GM, iya bridal car. Oh, si Ate mo Fernie. Ambot ano di iya? Ara ba ta? Mga utod, I see it with love. As your pastor, tatay man ko ninyo sa spiritual. Sino maghambal sa inyo? Sino mag-encourage sa inyo? Sino magtudlo sa inyo? Hulaton ko ba ibang pastor? Di ba insulto sa akon? Hindi ka mo member nila? Sino maghambal sa imo? Sa inyo? Samantala ako, ari nga pastor? Amen. That's why mga babae, ilagay sa tama, iplastar, maghintay. Pag sinabi ni mama, anak, mag-aral ng mabuti, hindi kayo nag-boyfriend ng marami. Damo, wala na plaster bad ang ila pag-upod. Tungod kay, ngaman, mali ang pag-umpisa. Nami gina mga abyan, kung well-supported sa simbahan, ngaman, na plaster. Oh. Holiness. Holiness. Ara pa tayo, amen? And then number 3 and last. Anong number 1? Ano nga dapat simbahan natin pagitaon? Ano nga klase ng simbahan dapat natin i-consider? The church that teaches true salvation. Number 2, the church that teaches holiness. Kung ang simbahan gatinan mo, okay lang ang mali, okay lang magpinagusto, I tell you that is a wrong church. Kaya ang matuod nga church may aragid holiness. Mga kabiyanan. Third and last, church that exalt Christ. Church that exalt Christ. Simbahan nga ang ginataas, ginalift up, ginamagnify, hindi tao, hindi pastor, hindi ang choir, but Jesus Christ alone. Amen. Colossians 1:18. Colossians 1:18. Colossians chapter 1. Look at, okay, before we will go, mga abyan, sa aton nga conclusion. Colossians 1:18.
1:18, and He is the head of the body. Who is that? Jesus Christ. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things, underline this phrase, sa tanan nga butang, that in all things He might have the what? Preeminence. The word preeminence, supremacy. The word preeminence, bad? Priority. Preeminence, He must be the first. That is the word preeminence. Take note, in all things, He might have the preeminence. So dapat si Jesus Christ aton gina-lift up. It's good. May ara kita choir. Amen. Blessing na siya. It's good may song offering. It's good ang preaching. It's good kung may dako kagyatag sa Ginoo sa imong offering. But hey, listen, at the end of the day, the exaltation, the glory must be to the Lord. Never gid sa tao. Kag kita mga abyan, mag-ingat man kita. Praise the Lord. Balo-balo na si Ma'am Rachel. Praise the Lord. Glory to God. Si Alden, kabalo-balo na. If time will come na sila mangin expert na, skilled na, blessing na, master na nila, kabisado, remember, the glory must be to the Lord. Ano man kadami ang imo boses, katalented ang imo boses, kadami imo nga tingog mga abyan, remember, the glory must be to the Lord. Ano man kadako nga offering imo hihatag, remember, the glory must be to the Lord. Galit ang Dios sa Pharisee because of their what? Hypocrisy. Oh. Basta ang Bible, man. Always galit ang Ginoo. Kaya ini nga mga tao mahilig magpakuno-kuno. But in reality, sila ga-oppose sa teaching sa aton Ginoo. Church, there must be a preeminence. Dapat ang preeminence, dapat ang glory dito ramang sa Ginoo. Acts chapter 12 before I close. Acts chapter 12. Acts chapter number 12. Ari example mga abyan. Sa isa ka tao, mga utod sa diin. Okay? Example sa tao nga wala naghatag sang glory dira sa Ginoo. Acts chapter 12, 21 to 23. Let us read Acts chapter 12 para di tayo matulugan. Alright, 21 to 23. Verse 21, read. And upon a set day, Herod, arrayed in a royal apparel, sat upon his throne and made an oration unto them. And the people gave shout, saying, It is the voice of God, and not of a man. And immediately the angel of the Lord smote him, because he gave not God the glory, and he was eaten of worms and gave up. No? Malagim nga klase nga kamatayon. No? Sino si Herod? Naghatag sa speech niya, nanamian ang mga tao sa iya speech, nagbilib ang tao. Siling niya, grabe ni nga speech, grabe ni nga paghambal, hindi na ni boses ni siya sa Diyos, hindi na ni siya boses sa tao. Pero mga utod, way nalipay ang Diyos. Sa ang tao, ang ila glory, gihatag na dito kay Herod, hindi na sa Diyos. Sino sa Bible? Insigida, hinali mga utod, gulpiada, sinig sa Bible, ang mga ulod, mga abyan, gikaon niya lawas. Oh, gikaon kag napatay siya. Imagine mo, wala sakit. Habang gaistorya, may ulod, nagsunod sa lawas, mga abyan, gikaon ang iyang lawas. Kag napatay si Herod. Anong reason? Because he gave not God the glory. Kaya mga utod, delikado ko ng glory, ato na ang kunon. Remember, God never share His glory to anyone. Glory must be to the Lord. Praise God. Kung may mga tao magpasalamat, amen, praise God. Inyong building pastor, stable na pastor, aton sabat sina. Always remember, tungod lang ni sa grasya sa Ginoo. Kini amo naabot bugay ni sa Ginoo. Never gid kita magpahambog. Kay kung magpahambog na kita, that's the moment sa atong downfall. Kung magpataas na kita, delikado abyan ang Ginoo. Ibalik kita sa ubos. Ikaw man, ano man imo naabot, never ka magpahambog. Never ka magpataas. Never ka magpabugal. Never mo itaas imo kaugalingon. Always give God the glory. Amen? Amo na dapat mga utod ang aton himuon. The church that exalt Christ, ang aton simbahan mga abyan, dapat si Christ lang yun ang aton itaas.
John chapter 3 verse 30, the Bible says, He must increase, but I must, what? Decrease. Sila ni John the Baptist, ako magpaubos, apang akon ipataas si Jesus Christ. Mga kabiyanan. So sa aton kinabuhi, always remember, exalt Christ, praise the Lord. No? Si Kristo ang aton ibida, si Kristo ang atong i-lift up sa aton kinabuhi. Si Kristo ang aton i-magnify sa aton kinabuhi. Because it's very dangerous, mga abyan, the moment na kita na, brad, instead si Jesus Christ ang makita sa mga tao. Amen? Oo. Aton niyam po sa Ginoo. Tagaan gina always. Siling pagani sa Tagalog, brad, always ang paa nasa baba. I admire lately, mga abyan, Michael Jordan. Nag-donate naman, brad, 20 million. Michael Jordan Clinic sa North Carolina. Kaya dito na yung birthplace. Dito siya nag-umpisa. Dito siya nag-start, mga abyan. North Carolina. Amo na ang hindi siya taga Chicago, brad. Sa NBA lang siya. Pero North Carolina, amo ng birthplace ni Michael Jordan. Kag dito, nag-donate siya sa dako nga clinic, dako nga hospital, worth 20 million para sa mga black people. Of course, hindi lang sa black kay apel pod mga ano. Libre, mga abyan, dako nga hospital. Litli lang. Sila niya, ako nagihimo kay gitlantaw na ako kung paano ko sadto. Kami sadto. Lalo na ang mga black, ginadaog-daog lang sila, ginasika-sika sila sa mga puti. Hindi sila pwede sa mga hospital nga medyo class. Kung araman daw mga klinik-klinik lang, mga center lang na ila. Kaya ginadaon sila sa mga puti, mga kabiyanan. That's why karon nga dako na siya, karon bisan retired na siya, nag-earn gyapon siya. Way sa kalipat sa iya ginhalinan. Nag-donate siya, libreng hospital worth $20 million. North Carolina. Tani kita, mga abyan, di masiro naton patas kay Michael Jordan. Pero sa ginagmay nga paagi, kung kita man iano sa Ginoo, aton gyud i-exalt si Christ. Lord, ikaw gini. Tungod gini sa imo, Lord. Ikaw ang dahilan sini, hindi ditungod sa akon. Amen? Kaya the more na ito nahimuon, the more kita ipataas sa Ginoo. Siya nga nagapataas siya kaugalingon, ginapaubos sa Dios. Apang siya nga nagapaubos siya kaugalingon, ginataas sa Dios. Amen? Every head bow, every eye closed, tindog tapaliho. Ginoo, salamat sa matahong nga mensahe. Salamat sa imo pag, Lord, tudlo sa amon subong aga. I hope and pray, Ginoo, damo patani ko inughambal, damo patani ko, Lord, gusto isaysay, apang among oras kulang, Ginoo. Apang salamat sa tulo ka butang, Ginoo, nga nagatudlo sa amon, nga kung may ara man klase nga simbahan, amon pangitaon. May ara man simbahan nga dapat dito kami. May ara man simbahan nga dapat, Lord, magpadayon kami. Una sa tanan simbahan nagatudlo sang tama nga kaluwasan. Ikaduha simbahan nagatudlo sang holiness. May ara separation sa kalibutan. Kag simbahan abyan nga si Kristo ang ginataas. Si Kristo ang bida. Si Kristo, Lord, ang ginamagnify, hindi ang tao. Hindi ang pastor, hindi ang choir member, hindi kung sino man, kundi wala liwan ang nagluwas sa amon nga si Jesus Christ. Ginoo, tudloi kami always, Ginoo, nga whatever man maabot namon sa kalibutan, ano man nga level, material man, Ginoo, position, always namon i-remember, that is because of your grace. Amay nga langit nun. Kaya ikaw ang dahilan sina. Muligi kami tanan, Ginoong Dios. I pray, this morning, ikaw magabless imong pulong. And even sa short invitation karon nga aga. O Tod Kristohanon, I believe may mga bagay kita sa aton kinabuhi nga sa diin nagpalta kita, nagkamali kita. Pero pwede na ito itama, mga abyan. It's not too late sa aton kinabuhi. And it's a blessing kita matudluan sa pulong sa Dios. Karon nga aga, kung ang pulong sa Dios nakipaghambal sa imo, kung ang pulong sa Dios nakigistorya sa imo, kung ang pulong sa Dios nagconvict sa imo karon nga aga, pwede ka ba makakari sa tubangan, ka makapasalamat sa Ginoo? Pastor, salamat sa iya pulong. Salamat, Pastor, sa rebiyok. Pastor, please pray for me, nga by the grace of God, akon, Pastor, matinguha, akon, by the grace of God, masunod ang mga pulong sa Dios. Nga magkinabuhi ako nga balaan. I do not know, maybe may desire ka sa imong marriage life, may plaster mo sang tama. Brad, sister, wala imposible. Ang Dios kaya niya ang mga butang nga imposible. Ato ni pray sa Ginoo nga ma-plaster inang marriage life. Maybe complicated ang imo relasyon karon, but sa Ginoo, the Bible says, for with God, nothing shall be impossible.
Wala imposible sa Dios. Imahimuon idangop sa Dios. Ipangamuyo sa Dios, Lord, gusto ko maplaster someday ang akon relationship. Kaya gusto ko, Lord, nga mangintama. Gusto ko, Lord, may bendisyon akon kinabuhi. Amen? Ginoo lang ang tanan. Ginoo lang makabulig sa aton. Makapasalamat ka ba karon nga aga? Take time to pray. Amen. Ginoo, sa liwat, madamo gid nga salamat. Bangod imo pulong, wala untat sa pakigistorya sa amon. Wala untat sa pagsaway sa amon. Wala untat, Ginoo, sa pag-encourage sa amon. I hope and pray, dear God, today, tani abon kasing-kasig, hindi kami ma-offend sa imo pulong. Instead, na mangin challenge ito, Lord, sa amin. Nga, it's not too late. Nagkamali kami sa mga bagay-bagay, pero pwede pa naming itama, Panginoon. Tuluan niyo kami, mamuhay kami ng banal sa inyong harapan. There is holiness sa aming pananalita, sa aming buhay, sa aming lakad bilang Kristiyano. Tulungan niyo po kami, Lord, maging ilaw kami dito sa mundong ito. At the same time, Lord, matama yung aming paraan ng kaligtasan. And lastly, Lord, walang ibang aming itinataas. Wala kaming ibang tao, Panginoon, na itatanghal, kundi ang aming Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang tao na dapat naming itaas sa aming buhay, wala na pong iba. Panginoon, maraming salamat po muli. Sana sa aming pag-uwi, mabaon namin ang mga mensaheng ito. Tulungan niyo po kami na sana po ay hindi lamang kami pakinig, sa halip ay maisabuhay po namin at maisagawa namin ang mga bagay na aming napakinggan. And Lord, it's my prayer na ingatan niyo rin po kami, Lord, sa aming pag-alis. Maraming salamat po muli. Ang lahat na kapurihan, Panginoon, papasalamat ay aming pong binabalik po sa inyo. Salamat sa inyong mga salita. Ito po ay aming pasasalamat at Lord, pagbabalik tanaw po sa inyong ginawa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas sa aming buhay. Amen and amen. Harap pa tayo, amen? Alright. I hope meron tayong na-learn this morning. Balik natin sa ating moderator, Brother Ferdy, please.